Alright, dun sa video ko, no, tungkol sa toxoplasmosis or Toxoplasma gondii, merong mga nag-react doon, no? Iba galit, no? Dahil bakit ko daw sinasabi yun? Kawawa naman daw yung mga pusa, baka kung ano gawin ng mga tao sa mga pusa. Pero ito lang guys, no, kagaya ng video ko na katatapos ko lang ng video before this video, panoorin niyo po yun. Hindi naman po tayo biased against mga pag-aalaga ng mga cats, no? And hindi ko naman, sabi di ba, ay, manalo canine kasi yan, kaya galit sa pusa. Hindi. Kasi nagbebenta ng dog food yan. Aso lang ang gusto niyan, hindi yan mahilig sa pusa. Actually, nagbebenta rin kami ng cat food. Meron kaming SCN, Super Cat Nutrition. Meron din kaming cat litter na binibenta na Bentonite. So, I love people taking care of cats kasi nakikinabang din naman ako dyan. Pero ang point ko lang dito is, you have to be aware. You have to be sure na taking care of cats is for you, and you have to be sure na gawin nyo yung proper hygienic practices. Ito, maraming mga tao na infected ng Toxoplasma gondii na walang sintomas. Okay, so sa US, sa United States of America, first world country, number one in many things. Alam nyo ba na 11% ng US population from 6 years old pataas ay infected by Toxoplasma? O pwede nyo i-test actually yung Toxoplasma, punta ka sa human doctor nyo sa hospital, magpa-testing kayo Toxoplasma para malaman nyo kung infected kayo or hindi. Alam nyo sa yung pinakamatataas na rates na countries, nasa mga 60% pa. Kaya more or less nasa half of the world's population ang sinasabing infected ng Toxoplasma gondii. And of course, yung mga tao or yung mga nabubuhay sa mga unsanitary situations, kagaya ng mga kapag nakatira sa mga congested areas, sa mga squatters areas, yung maraming mga alagang mga hayop sa paligid. Syempre, common sense naman, mas risky mas mataas yung risk nila na magkaroon ng Toxoplasma gondii. Pero yung mga healthy humans, kung kayo man ay nag-aalaga ng mga pusa tapos hindi naman kayo nagkakaroon ng sakit for so long, well, that's good. And most humans nga have this infection but wala namang mga nangyayari sa kanila. Ang tawag dyan ay mga asymptomatic cases, and most infections are dormant. Later on in life ninyo, mapipil yung effect niya kapag ka nabuhay or nagising yung parasite na ito. And ang mga highly risky sa human population is number one nga yung mga buntis. Ayan, kasi Toxoplasma gondii is known to be abortifacient or nagkukos ng abortions and other complications sa mga buntis. Kaya umiwas kayo sa mga pusa or sa paghawak ng mga litter boxes nila kapag kayo ay buntis, and be more, alam mo yun, mas conscious kayo sa hygiene pagkain ninyo. Huwag niyong hayaan na kumain kayo ng mga raw meats, baka may Toxoplasma po kasi yan. Mga baboy at mga venison or pati mga lamb, ayan, pwede kayo makakuha ng Toxoplasma dyan. Kung hindi nyo niluto na maigi, pati yung mga shellfish, yung mga tulya, talaba na hindi niluto na maigi. Ayan, okay. So, ganun din yung mga matatanda. At saka yung mga immunosuppressed, ibig sabihin may mga sakit na o may mga iba pang mga sakit. Yan, kayo po yung mas maaring magpakita ng mga sintomas na mga pagka na-infect kayo ng Toxoplasma gondii. Okay, so ang Toxoplasma rin nagkukos din niya ng blindness, ng brain problems, problema sa pag-iisip. So, marami mo. You can research this naman, Hindi ko invention na ito. Marami kasi nagagalit. Bakit ko daw sinasabi yun? Hindi ko naman invention yun. Hindi ko naman ininvento yung Toxoplasma. Nung college pa lang ako sa UP BetMed sa Los Baños noong mga 1990s, pinag-uusapan na namin yan. Takot na kami dyan sa Toxoplasma. Aware na tayo dyan. Kaya dapat aware din kayo bilang mga cat owners, bilang mga pet owners, at bilang mga tao kapag kumakain kayo ng mga raw meat. So, hindi lang cats ang infected or na-infect niyan. Pwede po mga warm-blooded animals. Pero yung cats lang, sila lang yung actual na definitive host. Ibig sabihin, sa kanila lang nagre-reproduce sexually yung Toxoplasma gondii. Sila lang, yung poop lang ng pusa ang may mga eggs. Yung poop ng aso walang eggs ng Toxoplasma. Yung poop ng mga ibang mga hayop walang eggs ng Toxoplasma kasi hindi naman nagre-replicate sexually yung Toxoplasma gondii sa ibang mga hayop. Puwera lang sa mga pusa, pati yung mga lions, tigers at mga felids. Okay, so
Ayan po. Kaya po, maraming mga nagsabi na, maari silang may toxoplasma, pero hindi po, wala pong sintomas kasi most infections are asymptomatic and nagtatagal po yan. Pwedeng years and years na dormant lang siya sa inyong katawan tapos wala pong sintomas. Pero pag tinest kayo, meron pala kayong toxoplasma. So malaking risk factor talaga yung pagkakaroon ng mga pusa sa bahay. Just be tested, no? And wag niyong pinahayaan yung mga pusa ninyo na nakakawala at tumatay at kumukuha ng kung ano-ano sa paligid. Baka makakuha rin siya sa mga kapwa pusa nila, di ba? Kung naglalandian yung mga pusa mo at pusa ng kapitbahay, yung pusa ng kapitbahay mo contaminated ng toxoplasma yung katawan nila kasi nakatapak sa poops nila or whatever, no? Makakuha kayo niyan. So be careful. Huwag niyong hinahayaan yung mga pusa niyo nakakalabas ng bahay niyo. Keep them indoors. Number 2, have them tested for toxoplasma. Kayo rin magpa-test kayo ng toxoplasma and huwag niyong pinapakain ng raw meats. Ayan. Isa lang yan sa mga nakakatakot na mga pwedeng makuwang parasites from raw meats. And alam niyo yan, hindi po yan naluluto sa sa stomach acid. Sabi ng mga nagpapakain ng raw meats, naluluto naman yung mga bacteria sa stomach acid. Hindi. Yung wall nga ng mga oocysts, yung mga zygotes or mga kung anong tawag doon. Nakalimutan ko na kung tawag doon. Pagka napunta sa stomach yan, naluluto yung wall na yon, nare-release pa yung mga baby toxoplasma, pasok yan sa intestines. O hindi totoo yan, naluluto lahat ng stomach acid yung mga bacteria, kaya safe naman magpakain ng raw meats. No, it's not like that. And yung pag kumain na sila ng raw meats, syempre, contaminated na rin yung bibig ng mga aso natin, mga pusa natin. Don't feed raw meats. Pakainin nyo ng SCN or SDN, the best dog food and the best cat food in the multiverse. Or kung ano mang commercial dog foods or cooked foods kung gusto niyo talaga magluto para sa mga dogs or cats ninyo, not raw meats. Okay, so yun lang po yung para dito sa video na to. Bakit marami namang mga nagsasabi na maaari silang may toxoplasma pero wala namang simptomas. Yan po yung mga reasons. Mabuhay po kayo. And another interesting fact, mas maraming cases ng toxoplasmosis sa mga countries na mainit at humid. Hindi ba? Pilipinas, mainit at humid. Yan. Kasi mas nagpa-prevail, mas nagsusurvive yung parasite na ito, itong protozoa na ito, sa ganong klaseng environment. Okay, subaybayan niyo pa yung mga videos ko. Follow po kayo kung gusto niyo pa makaalam ng marami pa tungkol sa toxoplasma. Susunod-sunurin ko itong mga videos na ito. Yes, and another interesting fact, yung nagkakaroon ng infection ng toxoplasma, maaaring magkaroon ka ng flu-like symptoms sa simula. And then later on, mawawala rin yung flu-like symptoms yan, nilabanan ng katawan mo kahit papaano. Pero magiging dormant sila, magtatago lang sila sa loob ng katawan mo after yung initial flu-like symptoms na yon.